guys! Nagbabalik! Alam niyo ba? Ito rin ba yung mga alaga niyo? Kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga pala ay isang caretaker dito sa Taiwan guys. Nagkatrabaho, nag-aalaga ng matanda. Ganyan yung trabaho namin caretaker. Pero caregiver yan sa iba. Yung tinatawag nila yung sarili nila na caregiver. Pero pag nag-apply ka dito sa Taiwan, ang anuhin mo talaga, applyan mo is caretaker. Pero pareho lang kasi yan sa caregiver. Yung caregiver kasi dito, pag sinabing caregiver guys, dito sa Taiwan, is parang nasa compound ka, na puro matanda. Sa isang ikaw, example ako, kapag caregiver ka dito, yung alaga mo, 10 matanda, ganyan, nasa compound, ganyan ba? Tapos, siyempre, mas maganda yung trabaho ng ganun. Kahit na madami yung alaga mo matanda, mas malaki naman yung sweldo. Pero pag nandito ka, tapos nakasabahay ng matanda, nakatira ka sa bahay ng matanda, ganyan, caretaker ang tawag sa'yo. Pero caregiver pa rin yung trabaho. Kaso isa lang yung matandang alaga mo. Ganyan yung trabaho namin dito. So matagal na din ako hindi nakapag-video guys kasi napaka-busy ng karir ko. At habang tumatagal, alam niyo ba, habang tumatagal, pahirap intindihin yung alaga ako. Kaya minsan naano na ako ba, parang hindi na ako makapag-isip ano yung gagawin ko, ano yung anuhin ko, ganyan ba. Kaya ang tagal kong hindi nakapag-isip na ano yung gagawin ko, ano sasabihin ko, ganyan. So ngayon, naisip ko namang kasi marami tayong mga, para bang sabihin natin yung mga totoong nangyayari, totoong mga magiging sitwasyon nyo, kung nandito kayo, kung nagtatrabaho kayo, or maging katulad ko yung magiging trabaho nyo, isang nag-aalaga ng matanda. Kasi habang tumatagal talaga, nag-iiba talaga yung ugali ng lola ko, guys. Yung bang, mas stricta pa siya, guys, sa totoong lola ko sa Pilipinas. As in, bawal akong mag-short, o bawal akong mag-short. Kaya palagi akong dito, nakapantalon, ganyan. Hindi pwedeng makita yung, legs ko. Ganyan. Tapos, yung isa pa is, ayaw niya ako nakikipag-usap sa, ganyan na ba yung lola niyo? Hindi ko alam. Basta ganyan kasi stricta talaga guys, grabe. Sabihin niya sa akin na, huwag kang makipag-usap sa ganito, ganyan, huwag kang ganyan. Kahit na sabihin pa na hindi ka naman nakipag-usap, nagtanong lang yung tao, tapos sinasagot mo lang, tapos ganyan ba, nakipag-usap lang naman yung mga tanong-tanong, sinasagot mo lang, ganyan. Mag-ano nila yung lola mo, sino yan, ano sinasabi niyan, ito, ganyan. Ang dami niya ng ang dami niya ng tanong. Para sabihin niya na huwag kang makipag-usap sa ganyan, huwag kang makipag-usap sa mga tao. Kahit yung ugali niya naman talaga, ganon. Yung kahit ba, dumadaan kami sa dumadaan kami sa mga kapitbahay namin ba, sa kapitbahay, kasi hindi dami kapitbahay lolo dito, parang barangay lang na ganyan. Tapos siya naman napaka-tukatid ng lola ko guys, papansin ba, hindi papansin, tukatid yun ba, tukatid, always siya nagsasalita, kahit isang araw siguro magsalita, yan, hindi talaga napapagod. Ganyan yung lola ko guys. Ayaw niya na magganon ako. Ang sarap sabihin ba na ganyan ka? Ganyan yung ugali mo. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan. Ikaw yung ganyan. Tapos maganyan ka sa akin na sabihin mo, huwag kang ganyan kasi hindi maganda yan. Tapos ganyan naman yung ugali mo. Ang sarap sabihin. Siyempre, matanda na kasi. Kaya sinasabi ko, okay, sige. Yan sinasabi ko na lang. Always talaga, ganyan yung ugali niya. Kahit pa nagsasalita yung mga tao sa paligid niya, dadaanan niya lang. Tapos may nag-uusap dyan. Hinto talaga yan. Gaano talaga yan. Hanggang pansinin siya sa mga nag-uusap. Tapos magkikisama na siya doon. Nag-uusap siya. Tukatid talaga guys, as in. Tapos ako, ayaw niya akong ganun. Ayaw niya akong ipag-usap. Kahit may magtanong lang dyan. Sasabihin niya na, ano yan? Sinong ano sinasabi nung ganito, ganyan. Ganun na siya sa akin. Sabi ko talaga sa sarili ko, parang mas strict na pala siya sa toong lola ko, as in, bawal akong mag-short, bawal akong mapag-usap sa ibang mga tao nga, lalo na kapag lalaki, yung ganyan, bawal talaga. Kaya minsan sinasabi niya, mag-ingat ka, ganyan. Hindi naman ibig sabihin na bawal kasi baka anuhin ka ng lalaki, hindi. Ano yung problema niya? Kapag kinausap ko doon yung lalaki, tapos makita ng mga kapitbahay, baka doon yung sabihin ng mga kapitbahay sa akin, o ganun yung iniisip ng lola ko. Ganun ang iniisip niya, kaya ayaw niya pag-usap sa iba. Kaya yung hindi naman talaga ganun yung ugali ko. Kaya sabi ko sa kanya, hindi naman ako ipag-usap, wala nga akong kaibigan dito hindi na ako lumalabas, kaya dito lang ako sa bahay parati. Tapos hindi nga ako nag-di-off.
Kahit sabihin pa ng amo ko na, pwede ka nang mag-diop once a month. Ganito, sinasabi niya sa akin, pwede daw na daw ako mag-diop ng once a month. Kapag ano, kasi stress na talaga daw yung trabaho ko. Kasi yung mama lang, hindi nila kaya. Sa totoo lang, oo, sa totoo lang talaga. Yung ugali ng lola ko. Kung araw-araw nilang kasama, hindi nila kaya. Stress sila sa isang araw lang, guys. Grabe, stress na sila sa isang araw lang. Kung makakasama pa nila yan sa isang buwan, sa isang taon, ay nako. Grabe. Hindi talaga kasi yung bibig ng lola ko, ganyan. ganyan siya magsalita. Kaya, ay, stress talaga sila. Kaya hindi nila kaya. Kaya nga, nag-ano sila ng ano, di ba? Kasama ng mga parents nila. Kadalasan kasi dito, kapag nag-alaga ka ng matanda, kadalasan talaga ang problema is ganyan. Lalo na kapag may, ano na yung, may dementia na yun. Oh, diyan, kapag may dementia yung alaga mo dito na matanda, mas sobra yun, guys. Yung lola ko meron konti lang, pero hindi pa talaga gaano. Yung ugali niya lang talaga, gano'n lang, normal lang ba. Tapos, kung may dementia, ay grabe! Kasi yung may dementia, hindi yan natutulog. Parati yung galit. Tapos, parang hindi ba, nakakapagod ba? Kahit sabihin na yung mga caretaker dito, hindi naman gaano mabigat yung trabaho kasi nasa bahay lang, minsan nag-aano lang na matanda, nag-aalaga lang na matanda. Pero kung matanda yung alaga mo, tapos hindi naman marunong matulog, oo, siyempre, di ba, wala kang tulog din. Kasi hindi marunong matulog, hindi natutulog yung alaga mong matanda. So, ikaw din, wala ka din tulog, pagod ka na, hindi ka pagod sa trabaho, pero stress ka kasi wala kang tulog. Ay, grabe na din yun. Mas mabuti pang may trabaho kang isang araw, tapos isang gabi ka din matutulog, at least, okay yung katawan mo kasi nakatulog ka, nakapahinga ka. Ganyan nga, wala kang trabaho, wala ka rin naman tulog. Ano may piliin mo, di ba? kaya minsan nakakaano talaga, as in talaga, kaya kapag gusto nyo magtrabaho dito, kahit pa sabihin na malaki yung sahod na binibigay sa inyo, kung ganyan naman yung trabaho nyo, stress naman parati, wala naman kayong tulog, di ba? Kaya nga sinasabi ng iba, kung kaya mong ganyan, magtiis ka ng ganyan, kapag ganito ka, 3 taon yung kontrata mo, tapos tiisin mo ng ganyan, na wala kang tulog, parang kunti lang yung tulog mo, kasi yung alaga mo ayaw matulog. O, diba sabihin pa na, maghingi ka ng tulog sa amo mo, ganito, ganyan. Yung amo mo naman, wala namang, wala naman siyang panahon para bantayan yung alaga mo, kasi may trabaho nga siya, busy din siya sa karir niya. Ano yung magagawa mo? Siyempre, ikaw lang yung mag-a-adjust. Kunting tulog, ganyan. Ang importante, buhay. Ang importante, buhay. Stress nga, buhay. Ang sakit sa ulo. Ay, as in, grabe talaga ang pagtitiis kapag sabi ko nga, parang mas okay pa yung bata pa yung mga alaga ko. Kasi, bata yung alaga ko. Kulit sa isang araw, sa gabi, straight naman yung tulog. Tulog nila straight. Tapos, tulog ko din straight. Kahit sa umaga, habol ako ng habol kasi mga bata lang, mga kulit nga. Pero ano naman, pag natulog sila, tulog din ako. Yung alaga ko, pag matanda, kasi pag kahit na hindi yan, hindi gumagalaw yung alaga ko, hindi naman natutulog yan, ano na naman gagawin mo? Gising ka din. Diba? So, ganun lang, yung pagpintuhan lang ako ngayong araw. So, kung may mga comment kayo, kung gusto kayong sabihin, itanong, or anong mga gusto nyo dyan sa comment section, i-comment nyo lang yun, guys. At saka, kung bago ka pa sa aking channel, thank you for subscribing. At thank you sa panonood palagi. Salamat, and see you again next time. Bye-bye!